Swerte na lamang ang mga anak na may amang kayang gawin ang lahat. Maibigay lamang ang mga pangangailangan ng pamilya. Huwag lamang magutuman ng mga anak at mapag-aral sa magandang paaralan. Kahit na umabot pa sa puntong kinakailangang mangibang lugar ang ama at malayo sa pamilya. Masasabi kong isa ko sa mga maswerteng anak. Responsable at mabait ang tatay ko. Lahat ay kaya niyang tiisin, maibigay niya lamang ang mga pangangailangan namin. Wala na akong mahihiling pa noon dahil kahit napayak lamang ang pamumuhay namin. Masaya naman. Pero nagbago ang lahat na mangibang lugar si tatay. Ang dating masaya at iniingatang pamilyang binubuo ng mga magulang ko, naging kabaliktaran at naging bangungot ito para sa akin. Magpasa hanggang ngayon. Bago ang lahat ay gusto ko munang batiin ng isang magandang umaga sa lahat ng mga kagiliw at isang mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emerson. Tubong Oriental, Mindoro. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig dito sa YouTube channel mo. Walang araw na hindi ko pinapakinggan ang bawat lapag na mga kwentong hango sa totoong karanasan ng mga taong nagpadala ng liham dito. Dahil doon ay naengganyo akong ibahagi na rin ang isa sa mga karanasang nagbigay sa akin ng malaking trauma ng kabataan ko pa. Nasa edad 14 na taong gulang ako noon, taong 1998. Nakatira kami sa isang sityo na malayo sa Kabiasnan. Ng mga panahong naganap ang kwentong ibabahagi ko, natatandaan ko pang taggutom sa lugar namin. Mabuti na lamang at masipag si Tatay Antong. Kaya kahit papaano ay hindi kami nabibilang sa pamilyang nagugutom sa sityo. Kahit paano ay may bigas kaming nasasaing at may gulay na mauulam. Samantalang ang mga kapitbahay namin ay may mga pagkakataong isang beses na lamang sila kumakain sa loob ng isang araw. Paano ba naman kasi kung hindi lasinggero ang padre de pamilya? Hugador naman. Yun bang adik na sa sugalan? Idagdag pang lasinggero at mahilig manakit ng pamilya tuwing nalalasing. Laking pasasalamat ko talaga na hindi ganoon ang aking ama. Yun nga lang, sa sobrang kasipagan ni tatay, maske na may sakit siya gaya ng lagnat, binabaliwala niya yon. Umaakit pa rin siya ng bundok at nakikisaka kumita lamang ng pera. Sinasaway naman siya ni Nanay Elena at pinagpapahinga kapag may dinaramdam sa katawan. Pero ayaw makinig ni tatay. Ang rason niya, ayaw niyang tumambay lamang sa bahay at maghintay kung kailan may darating na grasya. Isa pa, mas lalo umano siyang nangihina at pakiwari niya ay rumurupok ang buto niya kapag nalilipasan siya ng ilang araw na nagmumukmuk lamang sa bahay. Mas gusto nitong pumunta na lamang sa bundok o kaya sa palayan at magtrabaho kaysa tumambay. Nga pala, magsasaka si tatay sa taniman ng kakilala niya. Samantalang ang aking ina naman ay nasa bahay lang at inaalagaan ng 2 maliit na kapatid kong babae. Bali 3 lamang kaming magkapatid at ako ang panganay. Isang beses noon, may magandang oportunidad ang dumating sa buhay ni tatay. Isa sa mga kakilala niya ang nagalok ng trabaho sa Manila. Minimum daw ang sahod. Libre pagkain at tulugan para sa mga trabahanting nakatira sa malayo at hindi pwedeng mag-uwian. Ano? Payag ka na paring Antong? Alam mo, bihira lang yung ganitong oportunidad. Pangungumbinsing aya ni Mang Ramon, kakilala ni tatay na nakatira sa karatig baryo. Nainganyo naman si tatay dahil sa may kalakihan ng sahod. At kapag ganoon ay mas mabilis umano siyang makakapag-ipon ng pera. Mababayaran na nila ni nanay ang lupang pinapangarap nilang patayuan ng bahay. Kaya't sumang-ayon ito sa paanyaya ni Mang Ramon.
Sinabihan niya itong ipapaalam niya muna kay nanay ang tungkol sa paanyaan nito sa kanya magtrabaho sa Manila. Balitaan niya ito kaagad kung anong resulta sa gagawing pagpapaalam. Sige par, sana nga lang payagan ka ng asawa mo. Sayang kasi kung sa iba pa mapunta yung trabahong inaalok ko sa'yo. Malaki-laki ang makukuha mong pera kung sakali man. Tapos hindi naman ganun kahirap ang trabaho. Sambit ni Mang Ramon bago sila naghiwalay ng landas. Nung una ay ayaw pang pumayag ni nanay nang magpaalam sa kanya ni tatay. Ayon kay nanay, natatakot daw siya na baka may masamang mangyari kay tatay oras na mapalayo ito sa amin. Kilala pa naman niya umano si tatay. Kahit na may dinadamdam na sakit ay sige pa rin ang trabaho at pinapabayaan ang sarili. Sinabi naman ng aking amang magtiwala umano sa kanya si Nanay Elena na walang mangyayari sa kanyang hindi maganda at nangangako siyang hindi magpapabaya sa sarili. Mag-iingat naman ako kapag nandun na ako, Elena. Tsaka hindi naman lahat ng mga nang ibang lugar pare-pareho yung kwento ng kapalaran nila. Ito na lang palagi ang pakatandaan mo. Pupunta ako ng Manila para magtrabaho. Para maibigay ang lahat ng mga pangangailangan ninyo nang sa ganun malaki-laki din maiipon nating pera. Sinabi din ni tatay na ipapadala niyang lahat ng perang kikitain para mabilis kami makapag-ipon. Libre naman daw siya ng pagkain at tulugan sa pagtatrabahuan, kaya walang magiging problema. Kahit na anong rason at pangungumbinsi ang sasabihin ng aking ama, ay ayaw pa rin siyang pakinggan ni nanay. Hindi talaga ito pumapayag na umalis si tatay. Natatandaan ko pa nga ang sinabi ng aking inang, marami pa naman daw ang pwedeng pasukang trabaho ni tatay noon. Kung talagang gusto nitong mas mapadali ang pagnanais na mag-ipon ng pera. Pero sa katagalan, dahil sa pamimilit ng aking ama na makapagtrabaho sa Manila, at sa pag-aakalang yun lang ang paraan para mabigyan kami ng mas maayos pa na pamumuhay. Wala nang nagawa pa si nanay, labag man sa loob. Pumayag ito. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Magmula nang makaalis si tatay, medyo lumuwag-luwag ang pamumuhay namin. Nakakabili na kami ng mga kagamitan sa bahay. At gaya ng pangako ni tatay sa aking ina, 7 buwan lang ang nakalipas ay nabayaran na nga nilang lupang pagtitirikan ng bahay namin. Nakikitirik lamang kasi kami ng bahay sa lupa ng kaibigan ni tatay. Kaya't ganoon na lamang ang pagsisikap niyang magkaroon kami ng tahanang matatawag talagang amin. Yung tipong walang magpapaalis pagdating ng araw. O kaya naman wala kang pakikisamahang taong nagmamay-ari sa lupang pinagtitirikan ng bahay mo. Dumaan pa ang 1 taon ay nakapagpagawa na ng bahay ang aking ina. Kahit simple lang at yari pa lamang sa kahoy ang mga ito nung matapos. Masaya na kami. Lalo na at nakapagpakabit pa rin ng kuryente ang aking ina at may panonooran na rin kaming TV. Hindi ito gaya sa dating tinitirahan namin na gasera lamang ang gamit namin sa gabi. At nakikinood lang kami sa kapitbahay. Minsan pa nga ay may pagkakataong sinasarahan kami ng bintana o kaya pintuan kapag nakikipanood nun. Ang kumari nga ni nanay na si Aling Guada, palaging pinupuri ang aking ama't hangang-hanga siya sa pagiging determinado nito. Maswerte daw kami dahil masipag at talagang determinado ito. Di gayang mano ng asawa niyang ubod ng pagiging sugarol. Napakalasinggero at walang pangarap sa buhay. Kung hindi nga lang daw masama ay gigil na umano siyang painumin ng latig o 50 ang asawang batugan. Akala ko noon, panghabang buhay na ang kasaganahan sa buhay na tinatamasa namin. Pero isang araw, nagulat na lamang kami nang biglang dumating si tatay kasama ang katrabahong si Mang Ramon. Natuwa pa ako noon nang makita siya at patakbong sinalubong sa bakuran ng bahay. Tay, nagbalik ka na. Alam niyo po ba miss na miss ka na namin? Sigurado ako matutuwa si nanay kapag nalaman niyang nandito ka na. Niyakap ko na mahigpit si tatay noon. Saglit na niyakap ako ni tatay tapos nagtanong na siya kung nasaan ang nanay at ang kapatid ko. Walang pagsidla ng sayang nararamdamang walang pakundangan na sinabi ko kay tatay kung nasaan sila noon.
Tay, ayos lang po ba kayo? Bakit parang nangangayayat kayo at parang nangihina? Tanong ko sa aking ama na makitang itsura niya. Isang matipid na ngiti lamang ang naging tugon ni tatay bago ginulo ang buhok ko at naglakad papasok sa loob ng bahay. Nagtataka namang tumingin ako kay Mang Ramon bago sila sinundan papasok noon. Bago malis ang katrabaho ni tatay ay nagbilin siyang ako na raw ang bahala sa aking ama. Pagpahingahin ko daw muna si tatay dahil napagod ito sa mahabang biyahe. Babalik na lamang siya sa mga sumunod na araw bago lumuwas na Manila. Habang nagpapahinga si tatay, hindi ko mapigilan ang sariling mapatingin sa kanya. Kahit na kasi nakapikit ito ay mahahalata sa kanyang presensya ang hirap na nararamdaman. Gusto ko sana siyang kausapin at tanungin kung kamusta na siya pero mas pinili ko ang manahimik at hinayaan na muna siya makapagpahinga. Makaraan naman na mahigit 1 oras ay dumating na rin sa wakas si nanay. Nagulat pa ito na makita ang aking ama. Saktong gising na noon ang aking ama kaya't nag-usap ang dalawa at nagkamustahan. Para makapag-usap sila ng masinsinan, ay inaya ko ang 2 kapatid kong lumabas ng bahay. Lumipas ang ilang araw ay naging maayos naman ang lahat. Kahit na pakiramdam ng aking ama ay nangihina ang katawan niya sa bawat araw na nagdaan. Paminsan-minsan naman ay nakikita kong magsigla siya, lalo na kapag kasama at kausap niya si nanay. Kaya lang maliban doon, ay may napapansin din akong kakaiba sa aking ama. Hindi na ito katulad ng dati na masayahin at pasensyoso. Naging mainitin na ang ulo niya. At umabot pa sa puntong konting pagkakamali lamang ay nasisigawan niya na kami ng mga kapatid ko na siyang pinakaayaw niyang gawin sa amin noon. Ayaw niya rin na maingay at magulo. Ang gusto niya ay palaging nakasara ang bintana ng bahay namin. Ayaw na ayaw niyang pumapasok ang sikat ng araw sa loob ng bahay. Isa pa sa mga napansin ko ay palagi na lamang itong natutulog sa araw pero pagdating sa gabi, dilat na dilat ang mga mata niya. Daig pa yung watcher ng mga nagbebenta ng droga eh. Malakas at panay rin ang ginagawang pagpaparoot parito niya na aakalain mong sabog. Palagi din itong nakasilip sa bintana at para bang may tinitingnan mula sa kung saan. Nung una ay hindi ko nalang pinapansin ang mga kaibang kinikilos ng aking ama. Ang akala ko kasi ay normal lang ang ginagawa niya. Inisip kong baka nasanay lamang siya sa pinagtatrabahuan. Naalala ko kasing nabanggit niya sa aking ina na kung minsan ay panggabi sila sa trabaho kaya hindi na siya nakakakain na maayos. Hanggang sa isang beses, kakarating ko lamang sa bahay. Pagpasok ko sa loob ay wala si tatay. Na mga sandaling yon ay nasa kabilang baryo si nanay kasama yung mga kapatid ko. Hinatiran kasi nila ng kamoting kahoy sina Lolo Gabing at Lola Roda. Kung kaya naman tanging si tatay lamang ang naiwan sa bahay. Tinawag ko ang pangalan ng aking ama't sinilip sa kusina sa pag-aakalang naroroon ito. Pero nalibot ko na ang loob ng bahay namin pero hindi ko makita si tatay. Tuloy ay hindi ko maiwasan na mag-alala dahil mataas ang lagnat ng aking ama kanina bago namin siya iwan ni nanay. Naisip kong baka tumaas ang lagnat nito at biglang nagdeliryo. Lumabas ng bahay at kung saan-saan na nagpunta. May mga kaso kasing ganun eh. Yun bang sa sobrang taas ng lagnat mo, hindi mo namamalayan kung ano ang mga pinagagagawa mo. Sa kakahanap ko nga kay tatay ay napadpad ako sa likuran ng bahay namin. Ang kaninang pag-aalalang naramdaman ay napalitan ng tuwa. Na makita ko si tatay. Pero agad ding napawi ang tuwa ko nang mapansin kong parang may ginagawang kakaiba ang aking ama. Nakasalampak siya sa lupa't nakatalikod sa gawi ko. At sa pakiwari ko ay parang may kinakalkal ito. Hindi ko nga lang alam kung ano dahil hindi ko naman ito makita. Bagya pa akong naglakad papalapit kay tatay. Para alamin kung ano ang pinagkakaabalan niya't hindi man lang narinig ang pagtawag ko. Pero noong ilang hakbang na lamang ang layo ko sa kanya,
ay gayon na lamang ang gulat ko at panandaliang naniga sa mga tuhod ko. Nang sa walang ano-ano'y, biglang lumingon sa gawi ko si tatay. At kitang-kita kong nakabusal sa bibig ni tatay ang hilaw na karne ng manok. Ang mas lalo ko pang ikinagimbal at talagang naghahabulang magtayuan ng mga balahibo ko sa katawan ay nung makita kong may mga dugo pang tumutulo sa karning ginangata niya at may mga balahibo pa ng manok ang dumidikit nun. Tay, anong pong ginagawa niyo? Bakit niyo po kinakain yung alaga kong manok? Tanong ko nun. Nang makita kong dahan-dahang iniakbang ni tatay ang mga paa niya papalapit sa akin, ay mas lalo pa akong kinabahan. Hindi ko napigilan ng sariling mga tog habang tinitingnan ng aking amang patuloy pa rin sa pagnguya ng karneng hilaw. Nang medyo nakabawi na ako sa pagkabigla ay dahan-dahan akong napaatras nang hindi inaalis ang tingin ko sa kanya. Na dahan-dahang gumagalaw na para bang pumipitik ang ulo habang nanlilisik ang mga matang nakatitig nun. May hawak pa siyang matalas na itak at sa totoo lang mga kagiliw, parang kriminal na ang tingin ko kay tatay. O hindi naman kay baliw. Sa murang edad ko ay grabe na ang takot na nararamdaman ko sa pag-aakalang katapusan na ng buhay ko. Sa garalgal at nangangatog na boses ay paulit-ulit na sinambit ko ang pangalan niya sa pagbabaka sakaling makilala niya ako noon. Mabuti na lang at sa ikaapat na pagsambit ko sa pangalan nito, para siyang natauhan. Naguguluhang napatingin ito sa magkabilaang kamay niya at walang sabi-sabing nagmadali ng tumakbo papunta sa banyo. Kasunod na narinig ko ay ang sunod-sunod na pagbuhos ng tubig. Nagmadali na akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Agarang tumungga ng isang basong tubig nun. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na sa loob ng bahay si tatay at bagong paligo na. Wala na rin ang dugong kumalat sa bibig at ganun na rin sa damit niyang suot kanina. Sa mahinahong boses ay humingi siya ng tawad sa akin patungkol sa mga nakita kong ginawa niya. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at kinakabahang tumangot nagwikang ayos lang yon. Oo, wag na sanang makarating sa nanay mong tungkol sa mga nakita mo, anak. Alam mo, sobrang nagutom lang ako at masama ang pakiramdam kaya hindi ko na nagawa pang lutuin yung karning kinain ko. Aniya, at hindi makatingin ng diretso sa akin. Sige po. Maiksing tugon ko at hindi pa rin humupa ang kabang nararamdaman. May mga sinabi pang aking ama pero hindi ko na ito nahintindihan pa. Basta't isa lang ang malinaw. Yun ay ang sinabi niyang wag na wag ko nang sasabihin kay nanay ang tungkol sa mga nakita ko. Kung ayaw kong magkagulo silang dalawa. Batid kong magagalit ang aking ina oras na malaman ito ang ginawa niya. Marahil dala ng takot at pagkalito ay hindi ko na nabanggit pa kay nanay ang tungkol sa kakaibang ginawa ni tatay. Pero Sir Seth, sa pagdaan ng mga araw ay nagkaroon ng bali-balita sa lugar namin na may gumagala o manong aswang sa kalaliman ng gabi. Ilang hayop na sa lugar namin ang napinsala at aswang ang pinaghihinalaan ng karamihan. Grabe na talagang nangyayari ito sa lugar natin, anak. Hirap na ngayon mga tao, tapos may namiminsala pang aswang. Rinig kong wika ng aking ina nang minsan nagkapisil ni tatay sa balkonahe ng bahay. Sandali pang nilingon kaming magkapatid ni nanay at pinayuhang huwag nang maglalabas ng bahay kapag madilim na. Hindi man siguradong aswang talagang salarin. Mas mabuti na yung nag-iingat kaysa mapahamak sa huli. Hindi makatingin ang aking amang nagwikang huwag daw magpapaniwala si nanay sa mga usap-usapan sa labas ng bahay. Walang katotohanan na mga pinapakalat na may aswang na nanggagambala sa lugar namin. Walang ano-ano ay biglang nagtanong si nanay kay tatay kung saan daw ito nagpunta kagabi. Dahil nagising daw si nanay ng mga bandang 1:00 at wala ito sa tabi niya.
Hinanap niya ito sa labas pati sa banyo. Pero wala ito doon. Diyan lang, nagpapahangin. Naiinitan kasi ako kagabi at hindi makatulog kaya lumabas ako ng bahay para magpahangin. Sabi ni tatay. Sabi naman ni nanay ay dapat sa susunod umano ay gisingin siya kapag lalabas ito ng bahay para naman masamahan niya ito. Baka mamaya may mangyaring masama sa kanya. Lalo't may bali-balitang aswang nun. Dagdag pa niyang sabi ay kung paano kung magkataong magkasalubong umano ni tatay ang aswang. Ano na lamang umano ang nagagawin niya gayong mag-isa lamang siyang lumalabas ng bahay nun. Hay nako Elena, ilang beses ko na bang sinabi sa'yong tigil-tigilin mo ng kakabanggit mo ng aswang dahil hindi na nga totoo yung mga ganyang klaseng nilalang. Tumanda na lang ako pero ni minsan, wala pa akong nakaengkwentrong ganyan. Medyo lumakas ang boses ni tatay nang magsalita nun. Halata din sa kanyang naiirita siya sa tuwing nababanggit ni nanay ang mga katagang aswang. Tumahimik naman ang aking ina at ipinagpatuloy na lamang ang pagkakape. Kinabukasan, maaga pa lamang ay inutusan na kami ni nanay na maghatid ng gulay kay Teoberto. Kasama ang mga kapatid ko ay dinala na namin ang gulay at naglakad na papunta sa purok kung saan nakatira ang kapatid ni nanay. Pagkarating namin sa bahay ng tiyuhin ko ay masayang sinalubong kami ni Tia Magda at agad na pinapasok sa loob. Inabot ko naman sa kanya ang gulay na pinapabigay ni nanay noon. Mabuti at naisipan niyong pumasyal dito sa bahay. Nakaraan pa kayo iniintay ni Tia Magda ninyo. Masayang wika ni Teoberto paglabas niya. Pasensya na ho tiyong. Naging abala lang po kami nito mga nakaraan kaya ngayon lang ulit napasyal dito sa bahay niyo. Sagot ko naman. Sandali. Balita ko, hindi pa rin gumagaling yung tatay mo. Ano bang sakit niya? Sinabi ko sa kanya kung anong nararamdaman ni tatay. Ipinagtapat ko din sa kanya ang tungkol sa napansin kong kakaibang kinikilos nito. Magmula nang umuwi. Maging ang nakita kong kumakain ng hilaw na karne si tatay. Ganon din ang halos araw-araw na pag-alis ng mga magulang ko para patingnan sa manggagamot ang aking ama. Makahulugan namang tiningnan ako na mag-asawa na siyang labis na ipinagtaka ko noon. Ano pa yung ginagawa ng kakaiba ng tatay mo? Tsaka kailan mo pa napansin? Sunod-sunod na tanong ng tiyuhin ko noon. Ang sabi po kasi ni tatay, wag ko daw pong sabihin kay nanay at baka mag-away sila. Sagot ko. Diyos ko, hindi kaya't huwag naman sana. Huwag naman sana magkatotoo ang iniisip ko. Kumunot ang noo kong tiningnan sila dahil hindi ko makuha ang ibig nilang tukuyin. Sa tono ng boses habang nag-uusap ang dalawa, ay para bang may pinaghihinalaan na sila kung sino ang aswang. Panay pa ang banggit nila sa pangalan ni tatay, kaya't kinakabahan ako't pumasok na rin sa isipan kong baka si tatay ang tinutukoy nilang aswang nun. Alam mo Magda, kung sakaling totoo man ang nasa isipan natin, nakasisiguro ako mahihirapan talagang ipagamot si Antong. Dahil nitong mga nagdaang araw lang ay ilang buntis nang namatay ng sanggol sa sinapupunan. Sabi pa ni Teoberto. Umalis saglit si Tia Magda. Pumasok ito sa silid at nung lumabas, ay may bitbit na siyang habak na kulay pula. Isa-isa niya kaming nilapitan at binigyan ng habak. Kung hindi niyo kasi na itatanong, manggagamot ang ama ni Tia Magda. At sa pagkakaalam ko ay paunti-unting inaaral na rin ng tiyahin ko ang panggagamot. Kaya naman noong maghinala sila mag-asawa ay hindi na siya nagdalawang isip pang bigyan kaming magkapatid ng habak noon. Matapos mailagay ay binilinan niya kaming wag hubarin ng habak na ito. Dahil yun ang magbibigay proteksyon sa aming magkakapatid laban sa napapabalitang aswang sa lugar namin. Kinagabihan, binilinan ako ni nanay na itabi ko sa pagtulog ang dalawang kapatid ko. Nang tanungin ko ito kung bakit, umiling-iling lamang siya't sinabing wala naman umano. Basta't itabi ko lang sa pagtulog ang dalawang nakababatang kapatid ko at isarado ng maigi ang pintuan ng silid namin.
Sa nag-aalangang boses ay nagwika pa ang aking ina na kung sakali mang may kakatok o kung tatawagin man kami ni tatay at papabuksan ng pintuan ng kwarto sa kalaliman ng gabi. Huwag akong sumunod dito. Tinanong ko pa si nanay kung may problema ba. Bakit parang kinakabahan ako sa paraan ng pagsasalita niya? Sabi niya, wala umano. Basta't tandaan ko lang umano ang binilin niya. Marahang tumango ako at nung natulog na kami ay tabi-tabi kami magkakapatid. Nang nasa kalagitnaan ako ng pagtulog, bigla akong naalimpungatan nang may marinig akong mahihinang angil ng hayop na hindi ko matukoy kung ano at para bang nasa malapit lang. Maya-maya pa ay umangil yon na para bang pusang nagagalit na parang mananakmal na. May nalanghap na rin akong mabaho at hindi maintindihan kung dumi ba ito ng manok o dumi ng kalabaw. Idagdag pang amoy kanalo embornal yon. Parang pinaghalo-halong amoy na ang nalalanghap ko at masakit sa tiyan. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata't sinanay na muna sa dilim. Nakailang beses ko pang kinurap-kurap hanggang sa nasanay na nga ako. Nang tuluyan nang naging malinaw sa paningin ko ang paligid at natuon ang pansin ko sa bagyang nakabukas na bintana. Saka ko pa lamang nakita ang isang nakakakilabot na nilalang na nakasampa sa bintana at aakalain mong paniking nakalipanon. Sobrang nakakapanghilakbot ng pagmumukha ng nilalang na ito. Hindi ko kayang ipaliwanag ang itsura niya. Isabay pa ang mga ngipin nitong matutulis at ang walang humpay na pagtulo ng mga laway nitong mabaho. Kaya naman napasigaw na ako ng ubod ng lakas. Dahilan para magising ang mga kapitbahay ko't nag-iiyakan sa sobrang takot. Sigaw na ako ng sigaw at humihingi ng tulong kay nanay. Gawa nang nanggigigil nang makapasok ang aswang at pilit niyang inaabot ang bunso kong kapatid noon. Sa kakasigaw ko ay ramdam kong nagising na ang aking ina't nagmamadali na itong tumakbo papasok sa silid naming magkapatid. At nang makapasok na si nanay, ay nakita kong may bitbit na siyang itak at agad na itinutok sa aswang na nasa bintana. Minura-mura niya ang nilalang at pinagbantaang huwag balaking biktimahin ang mga anak niya dahil papatay niya ito. Nang subukan niya itong tagain, hindi ito natamaan. Sobrang liksi at babilis nitong nakatalon sa bintana. Tinanong niya kami kung ayos lamang ba kami noon. Tinanong niya kung okay lang ba ang bunso namin. Sumagot ang bunsong kapatid kong hindi kami nasaktan pero natatakot kami nang makita ang aswang. Kagad namang pinuntahan ni nanay si bunso at tinaya kaming pumunta sa sala. Nang medyo kumalma na at humupa ang tensyon sa paligid ay tinanong ko si nanay kung bakit suot ng aswang na yon ang damit ni tatay. Nakita kong lumungkot ang mukha ng aking ina't ipinagtapat sa amin ang totoo at kung ano na talaga ang nangyayari sa loob ng bahay namin. Ayon sa kanya, matagal na umano siyang naghihinala sa aking ama. Kaya nga umano ipinatabi niya sa akin yung mga kapatid ko dahil may kutob siyang aswang si tatay. Na ito ang salarin sa mga hayop na nagkanda matayan nun sa may lugar namin at sa karatig na lugar. Sinabi niya rin na nitong nakaraan umano ay may nakapagsabi sa kanya tungkol sa kalagayan ni tatay. Isang manggagamot na nakatira sa may kalayuang baryo. At nung makita ang aking ama ay walang pagdadalawang isip na sinabi ng manggagamot na ito na nayanggaw ang aking ama at kailanman ay hinding-hindi na ito gagaling pa. Nakakain na umano ng sariwang karne ng tao si tatay. Nung una ay ayaw maniwala ni nanay pero nang dalhin niya sa ibang manggagamot si tatay, ay parehong-pareho lamang ang sinabi ng manggagamot na yon. Ilang beses din siyang sumubok na maghanap ng manggagamot pero wala talaga. Hindi pa rin napapagaling si tatay at parang ang siste ay mas lalong lumalala ang sakit niya. Tinanong ko si nanay kung ano ang gagawin namin. Hindi naman pwede na magpakampante kami at baka magulat na lamang kami. Isa na sa amin ang ginawang biktima.
Panandailiang naihilamos ni nanay sa muka ang magkabilaang palad. Pagkatapos ay sinabi niyang doon na muna kami sa mga magulang niya pansamantala. Hihintay niya lang ang pagbabalik ni tatay at pag-uusap sila. Tutal ay ayaw namang magpagamot ni tatay at kung sakaling gagamutin din siya, huli na ang lahat. Dahil isa na itong aswang at hindi na magbabago pa. Nang mga sandaling yon ay naisip ko rin na kaya siguro nahihirapang makapasok ang aswang sa bintana. Dahil sabak na sinuot namin sa bewang. Malamang sa malamang kasi kung wala kaming suot na habak noon, baka nilapa na kami ng nilalang at nagpapakabusog na ito. Nalaman ko din Sir Seth na niyanggaw ng katrabaho si tatay. Naiinggit umano ang katrabaho niya sa hindi malamang dahilan. Hindi rin nakadalaw ulit sa bahay namin si Mang Ramon. Dahil kung ano ang nangyari kay tatay ay ganun din ang sinapit niya. Ang malala nga lang base sa nasagap naming balita. Lumayas si Mang Ramon at iniwan ng pamilya. Nang sa ganoon ay hindi ito matuksong biktimahin ng mga anak. Sa pagdaan ng mga araw ay hinanap ni nanay kasama si Tio Bert ang aking ama pero hindi ito nagpakita pa. 2 linggo ang nakalipas ay may natanggap na sulat si nanay. Naglalaman yun ng sulat kamay ni tatay. Sinabi nito na wag nang umasa pa si nanay na babalik ang aking ama. Nagpakalayo-layo na ito. Ayaw umano ng aking amang umabot sa puntong isa sa mga anak niya ang mapatay niya. Mas mainam na umano na wala siya sa tabi namin. Nang sa ganoon ay mamuhay kami ng payapa at hindi nangangamba. Dahil maging siya ay hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Oras na makaramdam ng gutom at ibang putahe ang hinahanap ng kanyang kalamnan.